sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ayon sa Merriam-Webster Dictionary, ang salitang samsara ay hango sa salitang Sanskrit na ang ibig sabihin ay wandering through. Isa po itong konsepto sa relihiyon ng Hinduismo, Budismo at Jainismo na tumutukoy sa tuloy-tuloy, paikot na proseso ng buhay, kamatayan at muling pagkasilang. Ang mga pangunahing aspeto ng samsara ay kinabibilangan ng reincarnation, ang paniniwala na ang kaluluwa o kamalayan ay muling isinilang sa mga bagong katawan pagkatapos ng kamatayan. Karmic cycle, ang mga aksyon sa isang buhay, mabuti man o masama, ay direktang nakaka-impluwensya sa mga kalagayan ng susunod na muling pagsilang. Layunin ng pagpapalaya. Ang layunin ng mga pilosopiyang silangan ay lumaya mula sa siklong ito upang makamit ang pagpapalaya. Kilala ito bilang moksha sa Hinduismo o nirvana sa Budismo. Ang gulong ng buhay, madalas na visual na kinakatawan ng Budismo upang ipakita ang cycle na pinalalakas ng kamangmangan, attachment at pag-ayaw. Bakit ko po ito nabanggit? May kinalaman kasi ang kwento ko sa isi-share kong kwento sa inyo. Pero bago ako magsimula, Papa Dudut, ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jevika. Isa akong Bombay o Indiano na dito na pinanganak at lumaki sa Pilipinas. Partikular sa bayan ng Cainta. Purong Bombay, Papa Dudut. Ang aking mga magulang at Hinduismo ang relihiyon namin. At ang konsepto ng samsara o reincarnation ay naturo na sa akin ng mga magulang ko noong bata pa ako. Samantala ay nagsimula ang kakaibang pangyayari sa buhay ko noong 14 anyos pa lamang ako, taong 2002. Gabi ng birthday ko, nanaginip po ako. Isang gwapong lalaki na Indian descent na nakasuot ng golden red sherwani, churidar at turban sa ulo. Parang nasa prairie kami. Madamo, maraming bulaklak at minsan ay nasa malaking bahay kami, nag-uusap at nagtatawanan. Sa loob ng 10 taon, siya ang laging laman ng panaginip ko. Pero binaliwala ko lamang yon since hindi naman ako naiintriga doon. Although iniisip ko noon na baka siya yung soulmate ko at dahil marunong ako mag-sketch, madalas yung lalaki sa panaginip ko ang ginuguhit ko sa aking sketchpad. Samantala hindi nagtagal ay nakatapos ako ng kolehiyo. Nakapasa at nakakuha ng teacher's license at naging isang ganap na public school teacher noong taong 2010. Dumating ang taong 2014 ay nalipat ako ng probinsya sa isang public high school para rin dito sa Cainta. Pinabati ako ng mga kapwa ko guro
May maliit na salo-salo at may dumating na mga estudyante. Hindi ko muna sila nakita dahil kausap ko ang principal. Pero nang mapadako ang tingin ko sa salamin ay munti ka na akong matumba. Yung lalaking laman ng mga panaginip ko ay nasa refleksyon ng salamin. Wala mang bigote o balbas pero kayumanggi ang kanyang balat. Matangkad, gwapo, makisig ang pangangatawan at higit sa lahat ay mapupungay ang mga mata. Papadudot siya talaga yung lalaki sa panaginip ko. Lumingon ako sa likod, kung dati nasa panaginip ko lamang siya, ngayon ay nasa totoong mundo na. Kung alam nyo lang ang ginawa kong pagtitimpi para hindi siya lapitan. Naka-uniforme siya ng pang-estudyante. Pasimple kong tinanong ang isa sa mga datihang guro kung sino ang estudyanteng yon. Si Krishna ba? Katulad mo siya, pure Indian. Pero dito ipinanganak at lumaki sa Pilipinas. Section 5 yan, medyo pasaway ng kaunti pero madalas siyang manalo sa mga male pageants dito sa school natin. Magalang din yan sa mga teachers. Bakit kilala mo siya, Ma'am Jevika? Umiling ako at sinabi ko lang na kamukha siya ng pinsan ko kahit na hindi naman totoo. Mula ng araw na yon ay nagsimula ang mga bangungot. Paulit-ulit kong nakikita ang pagpatay sa kanya ng isang lalaking hindi ko maaninag ang mukha. Habang ako ay nakagapos sa kwadran ng mga kabayo. Parang libro na nadudugtungan tuwing natutulog ako. Ginawa ko ang lahat para iwasan ang pagtulog. Naging kapalit noon ang kalusugan ko. Kaya naman sa ika-4 na taon ko pa lamang ay na-ospital na ako. Binisita ako ng advisory class ko at nagdala sila ng mga prutas, pagkain. Kahit paano ay sumaya ako. Isa ito sa mga gusto ko sa pagiging guro. Nagkakaroon ka ng mga anak na maiingay pero mababait. Sa kabila ng ingay nila, sa hospital room ko, may isang lumapit sa akin, si Krishna. Kumusta sa school, Krishna? Tanong ko. Dati pa rin, ma'am. Nangangagat pa rin po si Ma'am Santo Domingo. Pabiro niyang sagot sa akin. Tumawa kaming dalawa. Ang tinutukoy niya ay yung Filipino teacher nila at kilala sa pagiging terror. Ma'am, pwede ko ba kayong makausap mamaya? Muling tanong niya sa akin. Nagtaka ako sa kaseryosohan ng mga mata niya. Oo naman, pero bakit? Pagtataka kong sabi sa kanya. May papakita po ako sa inyo, ma'am. Hindi pwedeng makita nung iba. Anong oras po ba pwedeng bumisita sa gabi, ma'am? Dahil sa private room ako pinasok ng tiyahin ko ay pwede akong bisitahin kahit na anong oras. Nagkasundo kami na pagkatapos ng klase siya pupunta. Naging napakahaba ng araw na yon. Hindi ako mapakali sa hospital bed kung ano ang ipapakita sa akin ni Krishna. 6:30 nang dumating siya, naka-school uniform pa rin. Tumingin siya sa tiyahin kong kasama ko sa kwarto. Nakuha ko kaagad ang gusto niyang mangyari kaya nakiusap ako sa tiyahin ko na ibili ako ng kape sa kantin. Jevika, alam ko na medyo weird pero kasi tinignan ko siya, papadudot, katulad ko ay nagtatabaan ng mga eye bags niya. Para bang stress na stress at parang ako. Dati naman nang nasa introduce yourself stage kami ay napakakisig niya. Kaya hindi ko maiwasan noon ang mag-alala para sa kanya. Go on, Krishna. Hindi kita huhusgahan, we have our own way of being. Of being weird, right? Mula sa clear file niya, nilabas niya ang ilang bond paper at ipinakita sa akin. Nahigit ko ang hininga ko nang makita ang mga sketches. Ako at si Krishna at isang lalaking walang muka. Walang muka. Hindi ko alam kung sinadya ba o hindi natapos. Katulad sa panaginip ko. Ano to, Krishna? Saan mo ito nakita? Halos maging speechless ako ng mga sandaling yon, papadudot.
Yan na nga po ma'am eh. Ako po ang nagdrawing niyan. Nakikita ko sa panaginip ko. Wika ni Krishna sa akin. Kailan mo na panaginipan to? Usisa ko sa kanya. Tandaan niyo ba yung nag-maternity leave si Ma'am Valdez? Yung naki-sit in sa klase natin for a week yung mga section 5. Tumango ako. Nung nakarambuan lang yun. At sa loob ng isang linggo ay nahirapan akong magturo. Nadidistract ako kay Krishna at sa isa pa nilang kaklase si Marco. Kung si Krishna ay mabait at magalang sa estudyante. Ito namang si Marco ay sakit ng ulo ng mga teacher. Pasaway, palasagot sa mga teachers at bully sa kanyang mga classmates. Pero kaibigan siya ni Krishna at aaminin kong malakas ang dating sa akin ni Marco. Yung last day ma'am, nagkatabi kami ni Marco. Hindi ba na-late ako? Kaya sasig po ako naupo. Ma'am, yung moment pa na magdikit yung mga siko namin. Para kung may mga nakitang clips eh. Ewan ma'am, ang hirap ipaliwanag. Pero nung gabi po na yon, basta po sa tuwing matutulog ako ay napapanaginipan ko po kayong dalawa. Kwento pa ni Krishna sa akin. Nagulat naman ako at hindi makapagsalita ng mga sandaling yon. Kung hindi pa pumasok ang tiyahin ko ay hindi ako matatauhan. Nagpaalam na siya at naiwan akong hawak ang mga sketches niya. Nang makalabas na ako ng ospital at maayos na para pumasok, pinatawag ko kaagad si Krishna sa faculty. Nag-usap kami tungkol doon. Na-consume ang isang buong oras ko sa pag-uusap na yon, Papa Dudut. Ma'am, nag-research ako tungkol doon. Panimula ni Krishna sa akin. And, sagot ko habang naghihintay sa susunod niyang sasabihin sa akin. Luminga siya sa paligid bago ako sinagot. Maraming lumabas ma'am eh. Pag-aalinlangan niya. Yes, masyadong malawak ang internet world. Pero may isang nag-stand out ma'am. Pero ma'am, Christian ako. Hindi po ako naniniwala sa mga ganito. Ano yon, Krishna? Usisa ako. Reincarnation. Ma'am Javika, minsan lumalabas din na ang tamang term is samsara. Sagot niya sa akin. Matapos siyang umalis para humabol sa next class niya. Nag-research ulit ako tungkol sa reincarnation at samsara. Baka kasi may hindi pa ako nalalaman tungkol doon. Maraming accounts ang nasa internet tungkol doon. Kadalasan ay mga bata. Naalala nila ang past life nila. The idea of it keeps bugging me for days. Tapos ay lalong lumala ang mga bangungot ko. Wala na kami sa kwadra, nasa parang kwarto na kami na walang mga bintana. At sa bawat araw, nagbibigay si Krishna sa akin ng mga ginawa niyang sketches. Yung eksena ay katulad ng sa panaginip ko. Hindi ko alam noon kung ano ang kaugnayan ni Krishna sa lahat ng ito. Kung bakit niya napapanaginipan ang napapanaginipan ko. Hanggang sa makagraduate na sila, binabangungot pa rin ako. Pati si Krishna, pag may free time siya ay pinupuntahan niya ako sa school. Kasama niya ang isa sa mga kaibigan at kabatch niya na best friend ng co-teacher kong si Stephen. Which at the time ay ramdam ko nang may kakaiba sa dalawang yon. On my 27th birthday, pumunta si Krishna, mga dati kong estudyante at mga co-teachers sa bahay. Umuwi ang kuya ko mula India kasama ng mama namin. Nagulat ako nang kasama ni Krishna si Marco. Turns out na magkakurso sila at naging magkaklase sila by second year. Sobra ang kabog ng puso ko nang makita si Marco. Nakangiti siyang lumapit sa akin at binati ako. Kung sana'y hindi ako mastang teenager na kinikilig, sana'y napansin ako ang tingin ng isang taong hindi ko inaasahan sa kanya.
Kahit napasaway si Marco noon, aaminin kong nagustuhan ko siya at sa lahat ng teachers niya sa akin lang din nagpakita ng paggalang si Marco. Alam mo yun, Papa Dudut? Kahit nang high school pa lang siya at napapadaan siya sa room ko o nakakasabay bumili sa cafeteria para kong gulaman na nanlalambot. Pero hindi ko rin maitatanggi na may paghanga din akong nararamdaman para kay Krishna. At kung papipiliin ako ng mapapangasawa, parang mas pipiliin ko si Krishna dahil may mas direksyon ang buhay niya kumpara kay Marco. Ma'am, may sasabihin po ako. May wika ni Krishna sa akin. Sinenyasan ko siyang magpatuloy at nag-check kasi ako ng mga project. Ma'am, nanaginip ulit ako eh. Nakita ko na yung lalaking sumaksak at pumatay sa akin sa panaginip. Si Marco pala yun. Ano kayang gusto nung ipahiwatig sa atin? Na si Marco ang nakatakdang pumatay sa akin? Tanong niya. Krishna, come to think of it, maybe reincarnation is true. But it doesn't mean na kung ano nangyari sa past ay mangyayari ulit ngayon. Baka bahagi lamang yon ng alaala. Sabi ko naman sa kanya. Pero ma'am, may pagtutol sa boses noon ng dati kong estudyante. Hinarap ko na siya sa pagkakataong ito and besides, I'm happy. Malapit na kami ni Marco sa isa't isa. We consider each other friends, Krishna. Huwag mo nang ganong isipin yon. Aniya. Paano naman yung lalaking parehas nating hindi makitang mukha at si Marco ay iisa? Hindi kaya may binabalak na masama sa ating dalawa? Hindi na siguro gagawin ni Marco yon, besides wala rin naman siyang rason para gawin niya yon sa inyo since best friend naman kayo. Kaya huwag ka nang ganong mag-isip pa. Sabi ni Marco sa akin, finals nyo na next week. Huwag mo nang isipin yon. Yon ang huli kong sinabi sa kanya nung araw na yon, Papa Dudut. Sa kabilang banda tuwing Biyernes o kaya ay Sabado, kung hindi kay Stephen, nasa bahay ko kami nakatambay. Ako, si Krishna, Marco, Rosel and Stephen magkakasama kami during our free day. Pero gabi na noon, February 15, 2014, wala pa si Marco. Pauwi na rin sila pero wala pa siya. Sinubukan namin siyang tawagan pero nagre-ring lang. Kaya inisip namin na pero kay Krishna na busy siya. Ma'am, nag-aalala ako. Baka napapaano na siya. Sabay sana kaming pumunta dito after class pero sabi niya susunod na lang siya. Bakit hindi siya nakasunod? Baka may kailangan siyang gawin sa kanila. Sabi ko na lamang. Pero isang linggo na ang lumipas, hindi siya nagpakita. Hindi siya pumasok at hindi siya nag-text. Hindi nagpaparamdam. Nagsimula na akong mag-alala at sinabi na rin kila Stephen. Pinuntahan namin sa kanila pero hindi raw umuuwi. Hindi naman daw sila gaanong nag-aalala dahil nagte-text pa daw na may project silang irarush nila. Doon ako binundol ng kaba. Wala po kaming project. Yung pagpunta naming Baguio last November yun na po yung parang project namin this semester. Gumagaralgal na boses ni Krishna. Agad-agad na hinanap na namin siya sa bawat mga kaibigan niya. Mapanong high school o college friends. Nang wala siya, sinunod namin ang mga kamag-anak niya pero wala pa rin. Umiyak na ang nanay niya at gusto himang umuwi ng tatay niya sa Saudi ay hindi kaya. Eksaktong 2 linggo siyang nawawala at tumawag ang nanay niya sa akin. Umuwi na raw si Marco. Magkakasabay kaming dumating nila Krishna pati sa Stephen na alam kong may klase pa ay nandun na. Nasa kwarto niya si Marco, tulala at hindi makausap. May mga pasa, sugat, halatang tinorture. Kinausap namin siya pero hindi niya kami sinasagot. Para siyang walang nakikita. Nilawas namin siyang Manila para doon ipa-check up. Nag-collapse ang nanay niya nang makita ang test result. Kinastraight siya, as in pinutulan ng pagkalalaki. Ako naman ay natulala at hindi ako makapaniwala sa nangyari kay Marco.
Hindi nagtagal ay nagpakamatay siya. Natagpuan na lamang siyang nakabigti sa kanilang bahay. Siyempre papadudot nanlumo ako sa mga nangyari kay Marco pero mas nanlumo ako sa aking mga panaginip pagkatapos nun. Nagbago kasi ang lahat. Dahil sa panaginip ko ay si Marco na ang pinapatay ni Krishna. Sigaw ako ng sigaw noon sa aking panaginip dahil takot na takot ako sa aking mga nasaksihan. Mamayang kaunti ay lumapit sa akin si Krishna. Niyakap niya ako at pinaghahalikan. Pumapalag ako noon pero nararamdaman ko talaga yung sakit ng sikmuraan niya ako. Bumagsak ako sa kama, pumaibabaw si Krishna sa akin at walang awa niya akong ginahasa. Nagising naman ako sa aking panaginip at hindi ako makapaniwala sa panaginip kong yon. Kung dati si Krishna yung nakita kong pinapatay, sa pagkakataong ito ay si Krishna na ang pumapatay. Pero imposible. Hindi magagawa yun ni Krishna kay Marco o sa akin dahil napakabait niyang tao. Kaya sa huli binaliwala ko na lamang yon at sa awa ng Diyos ay hindi ko na napanaginipan yon ng mahigit 1 taon. Samantala December 2016 lumabas kaming pareho ni Krishna dahil inaya niya ako noon para i-celebrate ang kanyang birthday. Naging masaya naman ang gabing yon hanggang sa may aminin sa akin ang dati kong estudyante. Nagtapat siya ng pag-ibig sa akin na siya ko namang tinanggap dahil noong mga panahong yon ay sigurado na rin ako sa mga nararamdaman ko na mahal ko na rin siya. And to make the story short, nagkaroon kami ng secret relationship ni Krishna. Nilihim namin yon sa takot na may intriga ako ng mga kapwa ko guro at baka maging dahilan pa yon para mawalan ako ng lisensya. Pero palaging sinasabi ni Krishna sa akin na huwag akong mag-alala. Kasi iba naman ang school na pinagtatrabahuan ko sa university na pinapasukan niya. Although mas pinili ko pa rin na maging sekreto dahil ayoko nga ng kahit na anong intriga. Pero papadudot. Nabulgar din ang lahat ng mabuntis ako ni Krishna. Kaya nag-decide na kaming magpakasal kaagad. 2 kasalan ang naganap noon, isang Hinduism rite at isang Christian rite. Hindi nagtagal pagkatapos naming may kasal ay nagpa-convert na rin ako bilang Christian. After 9 months kong pagbubuntis ay pinanganak ko ang isang lalaking sanggol na pinangalanan naming Rajesh. Papadudot naging masaya naman ang pagsasama namin ni Krishna bilang mag-asawa. Dahil responsableng asawa at ama naman siya. Katunayan kahit na nag-aaral pa siya ay nagtatrabaho na rin siya. Work from home ang ginagawa niya at malaki ang kinikita niya noong time na yon. Pero papadudot. Nagbago ang masayang pagsasama namin nang sumapit ang anniversary ng pagkamatay ni Marco. Hindi ko makakalimutan, muli ako na naginip noon. Tinotorture ni Krishna si Marco. Habang itong si Marco ay umiiyak at nagmamakaawa. Ilang beses akong sumisigaw kay Krishna na itigil na niya ang pagpapahirap kay Marco pero parang wala siyang naririnig. Hanggang sa nakita ko na lamang na tuluyan ng pinatay ni Krishna si Marco sa pamamagitan ng pagsakal. Nagising ako sa bangungot, papadudot. Nilibot ko ang aking paningin. Natutulog pa rin ang asawa ko na nasa tabi ko. Habang ganon din ang aming anak na payapang natutulog sa kanyang kuna. Pero hindi ko may galaw ang katawan ko. Para bang may puwersang pumipigil sa akin. Hanggang sa napatingin ako sa aking paanan at doon ay nagulat ako at nakitang may nakatayong lalaki at nakaharap ito sa akin. Duguan ang kanyang itsura. Lalo na sa parting ibaba ng kanyang mga hita kung saan ay pinutulan siya ng pagkalalaki. Malungkot ng ekspresyon ng mukha ni Marco at parang iiyak ng dugo. Sa sobrang takot ko naman ay napapikit ako at nagdasal sa aking isipan. Hindi nagtagal ay naigalaw ko ang aking katawan at unti-unti kong idinilat ang aking mata. Wala na si Marco, payapa na ulit ang buong kwarto, nakahinga ko ng maluwag noon. Pero nung bumaling ako kay Krishna ay nagulat ako at napasigaw dahil nakatagilid siya paharap sa akin at gising na gising at nakangisi pa. Krishna, ano ka ba? Tinakot mo naman ako. Nagkaroon na ako ng sleep paralysis kanina, hindi mo man lang ako ginising. Galit kong sabi sa kanya.
Nagbago naman ang ekspresyon ni Krishna at naging seryoso ito. Kahit na ano pang gawin ni Marco, hindi na siya makakabalik sa mundo natin. Hindi ka na niya maaagaw sa akin. Makahulugang sabi ng asawa ko sa akin. Tapatin mo nga ako, Krishna. May kinalaman ka ba sa pag-torture kay Marco? Matapang natanong ko. Yun agad ang pumasok sa isipan ko dahil hindi magpaparamdam sa akin si Marco kung wala siyang gustong ipahiwatig. Tumingin lamang sa akin ang asawa ko tapos ay nagbuntong hininga. Natakot ako sa mga panaginip ko tungkol sa aming dalawa na pinapatay ako ni Marco. At ayaw kong mangyari yun, Jevika. Lalo na't mahal kita at ayaw kong maghiwalay tayong dalawa. Kaya inisip ko na unahan ko na lang siya. Pero hindi ko magawang pumatay ng tao noon, kaya hinayaan ko muna siya. Pero isang gabi may inamin siya sa akin. Gusto ka raw niya at nagbabalak siyang magpahayag ng pag-ibig sa iyo. Nakaramdam ako ng matinding selos kasi alam kong oras na magtapat siya sa iyo at ligawan ka niya, alam kong sasagutin mo siya. Kaya doon ako nagkaroon ng lakas ng loob na unahan na siya. Oo, Jevika, ako ang nagpahirap kay Marco. Ako ang nagka-straight sa kanya. At perasaan ko siyang pinainom ng matinding droga para mawala siya sa kanyang sarili. Pagtatapat ng asawa ko sa akin. Papadudot nanginig ako sa takot ng mga panahong yon at hindi ko akalain na magagawa yun ng asawa ko sa isang inosenteng tao. Samantala, dagdag pa ni Krishna sa akin, ang importante daw ay hindi namatay si Marco sa mga kamay niya. Tama na, Krishna, sigaw ko sa kanya. Huwag mong idahilan ang reincarnation at yung mga napanaginipan natin para gumawa ka ng mga karumal-dumal na krimen. Mali ang ginawa mo. Kung nalaman ko lang agad ang totoo ay hindi kita pakakasalan. Galit na sabi ko pero napalunok ako sa takot nang hawakan ni Krishna ang mga braso ko. Mahigpit at parang galit. Taliwas ekspresyon ng mukha niya na nagmamakaawa at malungkot. Naisip ko tuloy na nakapangasawa ba ako ng isang psychopath. Nagawa ko lang yon dahil sa pagmamahal ko sa iyo, Jevika. Seryosong wika ni Krishna sa akin at garalgal ang kanyang boses, pero nakakakilabot. Huwag mo kong iiwan pagkatapos nito. Kasi hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala ka sa akin. Dagdag pa niya. Sa kabila naman ng mga nalaman ko ay wala rin akong planong iwan ang asawa ko noon kasi sobrang mahal na mahal ko si Krishna. Napaiyak na lamang ako noon, nakiusap sa akin ang asawa ko na sana'y huwag makarating sa iba. Ang inamin niya at nangako naman ako sa kanya na isesekreto ko yon. Papadudot nagbingi-bingihan at nagbulag-bulagan ako pagkatapos ng confession ni Krishna sa akin. Minahal ko pa rin siya, nakisama pa rin at naging mabuting asawa pero naroroon pa rin ang takot na baka isang araw gawin niya sa akin yung ginawa niya kay Marco noon, lalo na't nakikitaan ko siya ng obsession at pagiging possessive niya sa akin. Pero hindi natutulog ang Panginoon, Papadudot. Tulad ng paniniwala ng mga Hindu at Buddhist, may konsepto ng karma. Ayaw ko mang isipin ito pero noong 2020, noong kasagsagan ng COVID pandemic ay isa si Krishna sa mga nagkasakit. Sa loob ng halos 14 days simula nang ma-diagnose at ma-quarantine ay pinahirapan siya ng todo ng COVID hanggang sa isa siya sa mga hindi pinalad na makasurvive noon. Nabiyuda ako, mag-isa kong tinaguyod ang anak naming si Rajesh. Bagamat mahirap ang buhay ay nakaya ko naman yon dahil siguro sa paggabay sa akin ng ating Panginoon. Sa totoong kwento ng buhay ko ay napatunayan ko, Papadudot, na walang kasalanan ang hindi na pagbabayaran sa mata ng Diyos. Kung nakalusot ka man sa batas ay hindi ka makakalusot sa ganti ng tadhana. Ang kinakatakot ko lang sa susunod na reincarnation ng aking asawa ay baka pahirapan siya sa susunod niyang buhay dahil sa ginawa niya kay Marco. O kung hindi man totoo ang reincarnation ay sana'y makahingi si Krishna ng pagpapatawad mula sa ating Panginoon. Papadudot, ito lamang ang maibabahagi ko sa inyo ngayon.
Sana'y mabasa nyo ito at mapiling i-ere. Muli maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Jevica. Maraming salamat kay Jevica sa pag-share mo ng iyong totoong kwento. Since karamihan sa mga Pinoy ay ipinanganak at lumaking Kristiyano, at ang kanilang opinyon tungkol sa reincarnation. Pero halos lahat ng mga Pinoy ay naniniwala naman sa karma. Tama ka, walang kasalanan ang hindi na pagbabayaran sa Panginoon. Nakaligtas o nakalusot ka man sa batas ng mundo pero hindi ka makakaligtas sa final judgment ng ating Panginoon. Kapag gumawa ka ng kasalanan sa iyong kapwa, asahan mo at darating ang paniningil sa iyo ng tadhana. Ang masaklap dito ay posibleng madamay pa ang iyong mga mahal sa buhay. Kaya tandaan natin ang aral na ibinigay sa atin ng Panginoon. Huwag manamantala ng kapwa. Huwag gumawa ng masama sa iyong kapwa dahil lahat ng ginawa mong hindi kaaya-aya sa mata ng Diyos ay pagbabayaran mo ito sa Kanya at marirealize mo na lang na huli na para ikaw ay magsisi. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.